Okay lang sa inyo mag-taglish tayo. Okay lang. Sorry. Sige. Hindi ako sanay sa ganitong classroom setup. So, gawin lang natin tong casual. Nasanay kasi kung ang kausap ko nasa Zoom. Hindi naman. Pero, hindi talaga ako sanay dun sa estudyante. So, kung may tanong kayo, interrupt anytime. Isipin natin to bilang malayang talakayan. Sige. So, nabanggit ni Ma'am Chindy na ang background ko ay sa poetry. So, nagsusulat talaga ako ng poetry in English back in the day. Nakapaglabas ng ilang libro. Over the years, nagkaroon ng konting discontent sa paraan ng pagsusulat. Nangate, gusto mag-experiment. Tapos pag iniisip kasi natin yung tula, no, nasanay tayo na nasa papel siya. Isa sa mga unang pag-experiment ako sa tula ay performance. So, nahumaling ako sa spoken word, mga ganyan, hanggang sa sumausaw na ako sa performance art. Tapos, nag-double na sa performance poetry, mga ganyan, no? Pero lumalabas, nagkakaroon ng dalawang akda sa performance poetry. Nandyan yung tula, nandyan yung tanghal. Tapos, bilang writer, hindi ko naman maisip yung sarili ko bilang thespian. Hindi man ako theater maker talaga. Writer ako. So, pinroblema ko yung bakit nagkakaroon ng dalawang akda. Isang nasa papel, isang nasa ibang espasyo, no? yung tanghal. Pinilit kong maghanap ng paraan kung saan magiging isa sila. Hanggang sa na-reconcile ko na ang mismong pagsusulat ay isang anyo ng pagtatanghal. Humantong ako sa isang anyo ng pag-aakda kung saan alam ko kung ano yung paraan ko ng pagsulat. Nakascore, kumbaga parang sa teatro, meron kayong script kung ano yung makikita ninyo sa entablado. Umabot ako sa panahon na gano'n na ako magsulat. Meron lang akong procedure na susundin. Tapos yung mismong pagsusulat, siya na yung performance. Kunwari, meron akong isang nobela, hindi ko alam kung yun yung napag-usapan ninyo minsan, Filipino English. Oo. Alam ko yung procedure niya, alam ko paano ko itatanghal yung pagsusulat nun, pero hindi ko pa alam ano yung itsura niya. And to a certain extent, kailangan kong hayaan yung procedure mag-take over, no? Alam ko lang na ang nobelang ito ay bubuuin ng example sentences ng isang dictionary ng Philippine English na binuo para sa high school students. So yung lumabas na akda, yun yung nobela. Yari siya completely mula sa example sentences mula sa isang Philippine English dictionary. Habang lumalalim yung investigasyon ko dun sa idea ng pagsusulat bilang pagtatanghal, na-realize ko din na napakaraming factors na nakakaapekto sa pagsusulat natin, sa pagtatanghal bilang pagsusulat, no? Pangunahin sa factors na yun, yung rekurso o yung resources. Pag nagsusulat tayo, hindi lang naman yan upo ka sa upuan, mesa at papel. Oras. Sino bang may oras? Kayo, nag-aaral ba kayo? Tapos nagsusulat kayo ng mga isasubmit ninyo. Pero kailan ba talaga kayo nagkakaroon ng oras para magsulat at mag-imbestiga sa panitikan sa paraan na gusto ninyo, no? So, may kakulangan sa oras. Laging meron at merong sagabal, obstacles, no, sa pagsusulat. Trabaho, pangangailangang rumakit,
more and more makikita natin na yung mundong ginagalawan natin, they find themselves into the work and not just as content, no, but they affect the form. Maiksi yung gawa natin kasi ito lang yung oras na meron tayo. Mahaba yung gawa natin kasi somehow nakapag-cultivate tayo ng mahabang attention span. Hindi ko alam ano mga pinapanood natin, binabasa natin, na-cultivate natin yan para makagawa tayo ng ganong attention span. So in short, kung ano yung gusto nating isulat, naapektuhan siya ng living conditions natin. At hindi lang ito usapin ng paksa, usapin ito ng kung paano tayo nagsusulat. So kung gusto nating maging malaya tayo sa pagsusulat, malayang makapag-imbestiga sa panitikan, malayang makapag-eksperimento, kailangan yung mga kondisyon natin sa pagsusulat, malaya rin. Yun. So, yun yung intro nun kung bakit ako napadpad sa mundo ng aktivismo, no? In particular sa kilusang magbubukid o yung peasant movement, bilang pagkilala na para ako bilang Makata, malayang makapag-imbestiga ng mga gusto kong gawin sa panitikan, kailangan kong tumulong dun sa efforts, buwagin lahat ng hadlang sa pagsusulat ko. At ang napakalaking hadlang sa pagsusulat ko ay pera. Wala akong pera. Wala tayong pera. Siyempre malalim na talakayan yun, bakit tayo walang pera. Pero ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap yung Pilipinas, dahil sa, hindi ko alam kung may gumamit na sa inyo ng term na to, pero yung kondisyong malakolonyal at malapyudal. Majority ng population natin ay magsasaka, 60 to 70%, no, magsasaka, tapos 7 to 9 out of 10 farmers walang sariling lupa. Meron man, hindi nila kontrolado, hindi nila diktado kung ano yung itatanim nila. At para mapabuti natin yung condition sa bansa, para tayo magkaroon ng opportunities for employment, na nakabubuhay yung sahod, kailangan natin tugunan yung problema ng majority ng population at yun yung magsasaka. At wala silang lupa. So, yan yung kwento kung paano ako napadpad mula sa panitikan papunta sa kilusang magbubukid, para nalaki ng jump. Pero parang gusto ko lang maging malaya, mag-eksperimento sa panitikan. Therefore, kailangan ko buwagin lahat ng hadlang doon. At hindi ko yun magagawa mag-isa. Kailangan ko maging bahagi ng isang mas malawak na kilusan. Kilusan na binubuo ng majority ng, na binubuo ng sectors na bumubuo sa majority ng bansa. No? Yung mga magsasaka at manggagawa, pero pangunahin yung mga magsasaka. Kasi uring pesante talaga yung majority ng population natin. Yun, no? So, mula sa pagsusulat ng tula, napadpad ako sa pagsusulat ng kung ano-ano. Majority dito ay press statements, pamphlets o mga polyeto. Kadalasan wala na dun yung pangalan ko. Kasi kinikilala din na hindi ko na lang ito akda. Lahat ng nilalaman ng isinusulat ko ay maliit na patak lang sa sa dagat ng panitikang inilalabas ng kilusang magbubukid. Tapos lahat din ng kaalaman na nandun ay mula rin sa kilusang magbubukid. Ano lang ako, kumbaga taga-sulat, writer, pero lahat ng insight na nandun galing talaga sa kilusang magbubukid. So, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung tipo ng panitikan na ang weird, no, gamitin yung salitang panitikan para sa textual production ng isang peasant movement. Pero gusto ko sanang ibahagi sa inyo yung context kung bakit ganito yung tekstong inilalabas ng isang bahagi ng kilusang magbubukid kung saan ako nag-volunteer, para malinaw din sa atin kung bakit ganun yung itsura ng mga akda.
So kung okay lang sa inyo, babaybayin natin ng saglit yung kalagayan ng manggagawa sa agrikultura. So ako ay nag-volunteer sa Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura o UMA. Nabuo ito noong 2005, 2 buwan pagkatapos ng Luisita Massacre. No? Familiar tayo sa Luisita Massacre, nangyari ito noong late 2004. Doon mismo sa Hacienda Luisita, bunga ito ng ng isang marahas na pagharap ng state forces sa isang welgang bayan o general strike. So nag-strike yung agri-workers kasi yung sahod nila noon 9 pesos 50 centavos, no. Isipin mo, buong araw ka nagtatrabaho, 9 pesos 50 centavos. Even by 2004 standards, slave wages yun. Tapos believe it or not, as of 2016, 2017, ang sahod pa rin ng agri-worker sa Hacienda Luisita ay tumataginting na 9 pesos 50 cents pa rin kada araw. So, babaybayin natin yan maya-maya. Pero, ganun yung kalagayan ng ng manggagawa sa agrikultura at kinailangan magbuo ng isang mas malaking organisasyon, isa siyang Agri-Workers Federation, kung saan nagtatagpo ang iba't ibang agri-workers unions. So yung problema talaga ng agri-workers ay problema ng mayorya ng mamamayang Pilipino at ito yung problema sa lupa. No? Nabanggit nga kanina na majority pa rin ng magsasaka ay walang sariling lupa. So familiar naman tayo sa idea ng agrarian reform. So kung naririnig niyo yung balita lately, nagkakaroon na naman ng pagbuhay sa usapan ng peace talks. Kung sinusubaybayan niyo yung balita, nagkikiskisan si Marcos saka si Duterte dahil ayaw ni Duterte ng peace talks. Si Marcos, at least for the moment, nagpapakita siya, interesado daw siya sa peace talks. Ang nasa gitna ng peace talks ay yung tinatawag na comprehensive agreement on social and economic reforms. At ang una dyan ay tungkol sa agrarian reform. No? Sa kasaysayan, yung agrarian reform ay effort para maipamahagi yung malalaking tipak ng lupa, mga hacienda, mga plantasyon. Ano pa yan? Vestige pa ng kolonyalismo yan, di ba? Yung mga unang hacienda na buo sa ilalim ng Spanish colonialism, pinanatili ng mga Kano, yung iba dinevelop into plantations, tapos hanggang ngayon nag-i-exist yung mga yan. Tapos sa pamamagitan sana ng agrarian reform, o reformang agraryo, ma-dismantle natin yung mga malalaking tipak ng lupa na yan at maipamahagi sa mga pesanting historically na pagkaitan talaga ng lupa, no? Kaya hindi sila makapagsaka. So una dun sa comprehensive agreement on social and economic reforms ay agrarian reform. So kaya may digmaan in the first place dahil walang lupa yung sektor na bumubuo ng majority ng populasyon natin at yun yung uring magsasaka. Over the years, over the decades, nagkaroon ng maraming agrarian reform programs. Pero ayun nga, hanggang ngayon, may hacienda, hanggang ngayon may plantasyon. Sa mga plantasyon, hanggang ngayon, yung sahod sumasadsad hanggang 950. Hindi yun 959 pesos 50 centavos. Tapos dahil walang sariling lupa yung magsasaka, napipilitan siyang magbenta ng kanyang lakas paggawa o labor power. So, usually pag iniisip natin farmer, hindi natin iniisip in terms of wage. Inisip lang natin, aani siya ng palay, tapos ibebenta niya yung palay na yon, no? Sa ilohan o sa isang mill o sa isang trader. So, iba-iba yung pinagbebentahan niya, pero binebenta niya yung produkto niya. Pero nangyayari lang kasi yan kung meron siyang lupa. So, kaya tayo humahantong sa mga sitwasyon kung saan may mga magsasaka na kumikita ng 9 pesos 50 centavos a day dahil pumapasok sila sa isang relasyong sahuran o yung wage relation. Wala silang lupa, bebenta nila yung labor power nila sa nagko-control sa lupa nila. No? So, yun yung masaklap doon. So, over the years, lahat ng agrarian reform programs naging bigo. And bigo yan by design. So, laging may loophole para
hindi maipamahagi fully yung lupa na yun sa mga magsasaka. So ilan sa mga sikat na agrarian reform programs na huwag natin baybayin mula sinauna. Isa sa mga pinakasikat yung PD27 halimbawa sa ilalim ng Marcos dictatorship. Tapos kaakibat niyan yung ilang mga programa gaya ng Green Revolution. Ang problema sa PD27, napakaraming exemptions, no? Ultimo Hacienda Luisita nga naitakas ng rival, ng political rivals ng mga Marcos under a dictatorship. So ganun kasabaw yung PD27 as an agrarian reform program. Napakaraming exemptions. Tapos sinabayan pa ng mga programa gaya ng Green Revolution tsaka Masagana 99 para mag-import tayo hindi lang ng mga binhi o seeds para sa mga itatanim, kundi agrochemicals. Tapos yung masaklap pa, tandem yan. Yung inaangkat o yung ini-import natin na seeds, mapapalago lang siya using particular imported chemicals. So pag binili mo yung seeds, kailangan mo rin bilhin yung chemicals. Tapos lahat yan, bibili niya pa sa foreign corporations. So ganyan yung yun yung diskarte ng Green Revolution tsaka Masagana 99, no? Iiwan mong gawa ka ng agrarian reform program na fake. So yung mga magsasaka mo wala pa ring sariling lupa o kaya walang control sa lupa. Tapos mag-i-import kayo ng ng input na kailangan ninyong bilhin mula sa mga dayuhang korporasyon. Tapos hindi niyo ma-develop yung lupa hanggat hindi kayo bumibili. Yan. So napatalsik yung diktador, na-restore, quote-unquote, yung democracy, quote-unquote. Tapos nagpatupad ng isa pang agrarian reform program. Ito yung CARP, so yung Comprehensive Agrarian Reform Program. Ganun din, no? Hindi naman kasing sahol ng PD27, pero napakarami pa rin loopholes. Minsan nga, hindi na nga lang loopholes minsan hindi na lang din talaga ipinapatupad yung titik ng batas, no? Kasi sino ba ang nasa poder, no? Hindi lang yan sino ba ang presidente, sino ba ang nasa kongreso mo, sino ba ang nasa senado mo. Sila rin mga mula sa uring landlord, mula sa mga uring komprador, at sila mismo pag pinatupad nila yung CARP, they also stand to lose their own estates. Mapipilitan silang ipamahagi yung sarili nilang mga lupa. So, marami talagang resistance sa agrarian reform, even if it does not appear to be so. Ayan. Ngayon, mag-zero in tayo dun sa subsector ng peasant class o ng uring magsasaka na tinatawag nating manggagawa sa agrikultura. So, wala na nating i-detalye yan. Pero, familiar naman tayo sa tatsulok ng lipunan, no? Madalas yan kinakanta. Pero madalas yung breakdown niyan nasa tuktok yung 1%. Ito yung naghaharing uri o ruling class. Tapos in particular sa Pilipinas, yung ruling class na yan, binubuo yan ng mga Panginoong may lupa o landlord, saka burgesya komprador o yung komprador bourgeoisie, no? Pag sinabi natin bourgeoisie, ito yung mga may-ari ng malalaking negosyo, tapos nag-e-employ sila ng mga manggagawang sinasahuran nila. Pero kung mapansin niyo may added term, no, yung comprador. Familiar kayo dun sa idea ng comprador? Oh. Yung comprador, meron ka burgesya, di ba? Yung bourgeoisie. Sila yung may-ari ng mga negosyo, tapos sasahuran ka nila, gano'n. Pag sinabing comprador, bourgeoisie, ito yung kapital niya para sa negosyo niya, pampasahod niya, kinukuha pa niya sa foreign investors. So in a way, hindi pala in a way, categorically, siya ay tao ng imperialismo. So may malaking transnational corporation, Nestle. So yung lokal na burgesya sa Pilipinas, Ramon Ang, yan, papatakbo ng San Miguel Corporation. Para patuloy na makapagpatakbo siya ng San Miguel Corporation, kailangan niya yung investment ng Nestle. Pero yung Nestle in itself, pinagsama-sama siyang investments, di ba?
Tapos yung San Miguel in itself, pinagsama-sama siyang investments. So hindi lang Nestle yung nag-invest sa San Miguel Corporation, no? Marami pang iba. So in that sense, hindi lang burgis si Ramon Ang, siya ay burges siya comprador. Comprador, nagfa-facilitate siya ng imperialist interests in the form of foreign investments. Ayan. So, ganun yung tatsulok ng lipunang Pilipino, no? Nasa tuktok yung 1%, nasa bottom, pinakamalaking bahagi ng tatsulok, nandiyan yung uring magsasaka, pinakamarami. Nasa taas niyan, mas maliit, uring manggagawa. Pero mag-focus tayo dun sa uring magsasaka. Maski yung uring magsasaka, nahati siya sa iba't ibang subsectors o segmented din yung sector na yan. So may sarili silang tatsulok. Merong mga Panginoong may lupa, kung maaalala nyo sa tuktok mismo nandun. Pero marami sa mga Panginoong may lupa, believe it or not, taga-identify sila bilang farmer. No? Farmer daw sila kahit may magsasaka silang itatanim para sa kanila. If only once in a while na dudumihan din ng lupa yung kamay nila. Para usually pang photo ops, mga ganyan. So tuktok niyan, Panginoong may lupa, nandyan din yung mayamang magsasaka. Hindi ibig sabihin niyan, siya, tiba-tiba siya sa pera. Pero ibig lang sabihin niyan, meron siyang sarili niyang lupa. Malaki-laki ng konti yung lupa niya. So much so na hindi na niya kayang sakahin on their own lahat ng lupa niya. Paminsan-minsan may hired hands. So merong gitnang magsasaka. So ito yung sakto lang yung lupa niya. Minsan kaya niyang sakahin lahat. May mga panahong hindi, laspag na siya, kailangan niya ng hired hands. Pero maski yun, may iba-iba pang saray, no? May iba-iba pa siyang layers. Dito na ngayon tayo pinaka magfo-focus, no? Huwag na nating yan. Huwag na nating detalye yan. Diretso tayo sa maralitang magsasaka, yung poor farmer. Sa kabuuan, siya yung tinatawag na kasama, no? Kasama siya ng Panginoong may lupa. So normally, yung sinasaka niyang lupa, hindi kanya yon. Meron siyang landlord. Paminsan-minsan meron siyang kaperasong tipak, pero the rest of it na binubungkal niya, hindi yan kanya. Usually, wala rin niyang gamit pang saka, no? Kailangan niyang hiramin yung sa landlord. Normally, yung hiram na yon, syempre, hindi talaga hiram yon, renta yon. Wala din siyang hayop kadalasan, no? Mas mura pang itaya na lang niya yung kabuhayan niya sa pagsasaka ng lahat kaysa kumuha siya ng kalabaw. Tapos yung 25 to 50% ng kinikita niya mula na rin sa pagbebenta ng labor power. So hindi na yon galing sa ani niya na ibebenta niya. Merong porsyentong doon galing. Pero sinasahura na siya ng ng Panginoong may lupa, minsan ng mayamang magsasaka o ng gitnang magsasaka. Ito yung pinakakawawa, no? Ito yung manggagawa sa agrikultura. Yan, walang-wala na talagang lupa. Binebenta na lang niya yung lakas paggawa niya. No? Wala rin kagamitan. So, pag magbubungkal siya sa lupa ng landlord, ng hasyenda, o ng plantasyon, sarili niyang kargo yan. Either uupahan niya yung gamit, usually ipapaupa yun sa kanya ng hindi mura. Tas minsan para niya maupahan yung gamit, uutang pa siya. Tapos yung utang na yun, syempre may interest pa yun. Normally, uutang siya kung kanino siya mang hihiram ng gamit. Tapos yung pinaghihiraman niya ng gamit, yun yung may-ari ng lupa niya. So tahi-tahi yung exploitation na yung pagsasamantalang dinadanas niya, no? Minsan din itinerant siya. Kung familiar tayo sa idea ng sakada, no? Hindi lang siya nagsasaka o nagtatanim kung nasan siya nakatira, kung saan siya lumaki, kung nasan historically yung lupa na inagaw sa kanya. Dadayo pa yan sa ibang lugar, no? Either sa kabilang bayan, sa kabilang isla. Nangyayari pa nga minsan mula Mindanao, biglang nasa Negros, bilang mga
sa kada. Para lang sahuran sila ng 9 pesos 50 centavos a day. So ito yung general qualities ng agricultural worker, no? Wala siyang sariling lupa. At siya yung sumasalo talaga ng bulto ng suliranin sa monopolyo sa lupa. Siya rin yung isa sa mga unang makikinabang sa genuine agrarian reform. So pag namahagi ng lupa, tapos nakakuha siya, ibig sabihin, kaya na niyang i-extricate, kaya na niyang hatakan yung sarili niya palabas mula sa relasyong sahuran. Once in a while, pwede pa rin siya pumasok doon, pero mas may kalayaan na siyang magdesisyon kung papasok ba ako sa ganitong relasyon o hindi. Currently, syempre, nasa relasyong sahuran siya, so naglalako siya ng lakas paggawa o labor power more than nagbebenta siya ng crops o ng kanyang ani. Tapos, bukod sa kanyang laban para sa lupa, meron din siyang laban para sa sahod. Alam niyo ba kung ano ang minimum wage sa Metro Manila? Alam niyo kung ano minimum wage? Tama, thereabouts. Galing tayo sa 570. Tapos, na-pressure si Marcos mag-wage increase. So, pinasuri niya supposedly sa Department of Labor and Employment yung kondisyon ng mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa awa ng Diyos, no, pumalo naman sa 610 yung minimum wage sa Metro Manila. Pero sa Metro Manila yan, may lupang sakahan sa Metro Manila. Pero malaking kalakhan ng sakahan sa bansa ay wala sa Metro Manila, nasa labas ng Metro Manila yan. Ang minimum wage sa Pilipinas ay hindi national. Ibig sabihin, yung 610 per day na yun, na napakababa, halos kalahati lang ng tinatawag nating family living wage. Ito yung sahod na disente para sa isang pamilya ng 5, sabihin na natin. No? Currently, nasa 1,100 plus yan. Wala pa, halos lampas lang ng konti sa kalahati. 610 sa Metro Manila. Tapos sa regions, mas mababa pa. So, hindi yan flat. As if mas mura yung sabon sa Negros. Di ba? As if mas mura yung tortillas sa Davao. Hindi naman. Pero ganun, no? Mas mababa pa yung sahod ng nagtatrabaho sa regions. Tapos sa wage matrix ng DOLE, ng Department of Labor and Employment, sa regions, no? Kung ito yung sahod ng South Metro Manila, ito sahod ng regions. Industrial worker sa regions. Yung agri worker, mas mababa pa. Ganun kalala yung sitwasyon sa sahod. Hindi na nga mababa na nga yung pinakamataas natin, napakababa na. Tapos, mas mababa pa yung nasa regions, mas mababa pa yung agri worker. Yan yung legal. Pinapatupad ba yung legal sa Pilipinas? Hindi lagi, di ba? More often than not, hindi. Kaya tayo umaabot sa sitwasyon kung saan 9 pesos 50 centavos yung sinasahod ng agri worker sa Hacienda Luisita. Yun. Alam na natin to, no? Saan ba matatagpuan yung agri worker? Nasa mga hacienda. Yung mga hacienda means more often than not tubuhan sa Pilipinas, no? Sugarcane. Pero minsan yan ay pinya, minsan kape, iba-iba. Pero primarily ito yung mga tinatawag nating high value crops o HVCs. Kalakhan ng high value crops ay for export. Ang pinanggigigilan ngayon mula kay Duterte, actually mula kay Aquino, Duterte, tapos currently Marcos, pinanggigigilan nila ever since naman talaga tubo. No? Pinya, palaki ng palaki yung mga lupain na para sa pinya for export. Saging, in particular, Cavendish. Yung mga parang mga perfect na saging. Pag nananaginip tayo, yung saging na lumalabas sa panaginip mo. Yun yung Cavendish, no? Pero pag, ewan ko, kumakain ba kayong Cavendish? Hindi, ang bland.
Mas masarap pa yung mga yung native varieties. Yung alin? Oo, di ba? Gusto lasa yun. Kesa yung may tatak ng Dole o ng Del Monte, yung bland. Tapos ngayon, towards the end of his regime, tas ngayon din si Marcos, pinanggigilan nila to oil palm. No? Controversial na siya na crop sa Malaysia ngayon halimbawa kasi tinutuyo niya yung lupa, sinisip-sip niya yung tubig. Tapos pag nag-decide na kayong tigilan na tong oil palm, dekada para ma-restore sa dating sigla yung lupa, no? So, yan. So, doon natin matatagpuan yung mga manggagawa sa agrikultura. Usually sa hacienda siya sa plantasyon. Pag sinabi nating hacienda siya plantasyon, these days, ano na yan, thin line yung difference. Pero classically, yung hacienda ay, ang naghahari-harian dyan ay landlord. Tapos pag sinabing plantasyon, ang naghahari-harian dyan ay korporasyon. Yun lang siya. Kaya maski sa kasaysayan, mas talamak yung relasyong sahuran o yung wage relation sa plantations. Pero dahil sa iba't ibang polisiya na nakatahi sa globalization maski sa mga hacienda, gaya nga ng Hacienda Luisita, pinapatakbo siya ng mga landlords, pero yung mga landlords gumawa ng mga korporasyon. So sinasahuran na rin yung mga magsasaka. Pero bukod doon, syempre, may iba pang agricultural spaces kung saan nagtatrabaho yung agri-worker. Halimbawa dyan, isang malaking halimbawa ay iluhan o yung mill. A rice mill, sugar mill, kung saan pinoprocess yung mga ani para maibenta sa consumers. No? Ayan. So, yan yung agri-workers. Ito yung kalagayan nila. Average na sahod mula 70 pesos hanggang 350 kada araw. Yung 950, syempre, paulit-ulit kong dinidikdik kasi shocking talaga siya sa akin nung una ko nalaman. 2004, winiwelga na yon. 2017, yun pa rin. Pero ano yon, medyo exceptional yon, malala talaga yon sa Hacienda Luisita. Ito yung mas common, no? Sa Hacienda capital ng Pilipinas, sa Negros, yung sugar bowl natin, kalakhan ng asukal ng bansa na pinoproduce nasa Negros, hindi natin na-enjoy, kalakhan din nun, ini-export. Kahit kulang tayo sa asukal, 1,500 a week yung kinikita ng agri-worker. Ayan nga, tapos yung pinakamababang na italang sahod nitong huling mga taon ay sa Hacienda Luisita, 950. So yun yung unang kalagayan nila, no? Malaaliping sahod, slave wages. Isa pang problema sa buhay agri-worker, wala kang job security. Pag wala kang job security, pag wala kang tenure, more often than not, wala rin yung kasamang benefits. Wala yung SSS, wala yung leaves, walang maternity, no? So kung dehado na yung agri-worker na lalaki, what more pa yung babaeng agri-worker. Hindi pa ligtas yung kondisyon sa paggawa. Tas hindi lang yun dahil mabigat yung trabaho sa bukid, which it is. Pero pag nasa isang plantasyon ka, tapos nag-aangkat pa yan ng mga chemicals, tapos ini-aerial spray yung plantasyon ng pinya, kung saan ka umaani ng pinya, edi nakataya din pati kalusugan mo. Ito ay existing rates sa Santa Maria Isabela, kung saan yung agri-workers ay nagtatrabaho para sa isang bioethanol company, no? So nag-harvest sila ng tubo para makapag-produce ng bioethanol, isang biofuel. Supposedly, mabuti yon kasi biofuel yon. Kung magawang sustainable, hindi na natin kailangang umasa sa langis. Kaya lang, at what cost? No? Ito yung kinikita ng agri-workers na umaani nun. Pag nagdadamo sila, sorry, pangat pakinggan nagdadamo. Pag
Pangit din yung nagwi-weed. Pag nagbubunot sila ng ng damo, yan lang, no? 16 pesos to 50 pesos. Pag nagtatanim sila, nagpupunla, 40 to 70. Pag nag-a-apply ng fertilizer, mano-mano yan, sinaspray o sinasaboy, 150. Patching. Ayan, yung description. Pag tinatanggal yung dating tanim, kasi more often than not, yung naitanim dati, tas naani, pwede pa siyang itanim. So, pwede pa siyang tumubo ulit. May pangalawang harvest pa yan, minsan pangatlo pa. So, pag kailangan bunutin, yun na yun, patching. Distressing. Ito, panalo to, no? Kinakarate nila yung mga gilid-gilid ng tubo. Kasi kailangan nilang gawin. Kasi nag-aalala yung mga landlord na mas sensitive kasi yung tubo na masisira pag ginamitan ng itak o ng espading, no? More often than not yung mukha siyang espada na maliit, kaya espading. Ganyan kalala, natin isa-isa. Ganyan kalala yung rates. Minsan kombinasyon, kaya na tataas nila to 350. Pero that's 350 on a good day. Tapos hindi pa yun araw-araw na may ginagawa kayong trabaho. Yan pa. Ganyan kalala yung kondisyon, 12 to 16 hours of work. Mula 4 in the morning, kumakayad na kayo, magpahinga, tanggal. Ganun kasawal yung kondisyon sa paggawa. Tapos wala pang benepisyo. Yung masaklap pa, ang liit na yung kinikita mo, wala pang transparency kung ano yung kinikita mo, wala kayong payslip. As in, di ba, kung nagtatrabaho kayo, makakatanggap kayo ng breakdown man lang. Ito yung kinita mo, pero ito yung mga kaltas. Sa kanila, verbal lang lahat, sinasabi lang. Hindi mo ngayon alam kung, wala kang pinakahawakan kung totoo ba to. Pag magre-reklamo ka, wala kang hawak na papel. Yung paraan na lang para makamit ninyo kung ano yung deserve ninyong sahod, pagtrato sa inyo, ay mag-organize. Mag-organize kung grupo kayo, lapitan niyo yung landlord. Hindi na kami magtatrabaho pag 210 lang sinasahod namin kada araw. Hindi na kami magtatrabaho. Sasabihan namin yung ibang mga agri-worker, huwag magtrabaho para sa'yo. Para madehado yung landlord, di ba? Ganun. Pero hindi nila magawa yan kasi pag nag-organize sila, nire-red-tag sila. Ba't kayo nag-organize sa NPA kayo? Ganyan ang nangyayari sa Santa Maria, Isabela. Kaya ito yung favorite namin ginagamit na case study. Kasi active dyan yung isang union na affiliate ng UMA. Nandyan yung UMA Isabela. Tapos ganyan, recurring yung problema nila. Yung landlord nila ay isang politiko doon, actually mayor. Nag-organize sila, nasindak yung mayor na mawawalan ng madedehado yung workers niya, tapos mawawalan pa siya ng boto. So pumayag siya ng na itaasan yung sahod. Panalo yung union. Pero ginawa ng landlord, pinarenta niya yung tubuhan niya sa isang korporasyon. Ito nga yung korporasyon ng bioethanol. Nung nagpalit yung control sa lupa, bumaba lahat ng sahod. Yung breakdown kanina yun, yung sahod ng bioethanol company na yung may hawak dun sa lupa at sa mga manggagawa. So, ito siya, ito yung leader ng UMA Isabela, si Dominga Aberion. Pero, actually, medyo mahaba itong video na to. So, kung gusto ninyong silipin, daan kayo sa Facebook page ng Union ng mga manggagawa sa agrikultura. Andun yung video na yan. Tapos yung pinakahuli, biktima sila ng mga neoliberal na patakaran. Ibig sabihin, yung lupa, kailangan kapaki-pakinabang siya sa isang world market. So, kung paano magagawa lahat ng arrangements para yung lupa ng isang sakahan ay mag-yield ng crops that are in high demand o yung high value crops na tinatawag, magiging ganun. So, itong palaya na to, kailangan ng bansa niya ng bigas, kebs, hinihingi ng world market, avocados. So, rento siya ng avocado.
yung high demand sa Pilipinas talaga ay tubo, pinya, saging, oil palm. So pag may kinonvert na lupa, odds are isa dyan sa apat na high value crops na yan yung mangyayari. Maswerte pa nga kung plantasyon. In more severe cases, hindi na siya agricultural. So i-convert siya. Ito naman yung favorite ni Villar, no? Kahit siya yung nasa committee ng agriculture sa Senado, no? Pero yun yung gawain ng pamilya niya kasi yun. Sample ng landlord na nagde-determine ng policy on agriculture, no? Gagawin nilang commercial o kaya residential development yung ano. Minsan pang turista pa yung nade-develop. Yung masaklap. Tapos sa mga plantasyon, meron yung export quotas. So by policy, yung asukal natin, kailangan umabot to a certain amount for export lang yun. Di ba ngayon may crisis tayo sa asukal, pataas ng pataas yung presyo ng asukal, nag-i-import nga tayo eh. Isipin nyo, nag-i-import tayo ng asukal, pero nag-i-export tayo kasi kailangan natin sundin yung tintik na export quotas na yan. So, para makamit yun, kailangan lumabas ng bansa yung asukal. So, tayo yung kinukulang, mag-i-import tayo as if bumababa yung presyo ng asukal pag nag-i-import tayo. Huli, pinaka masahol no na prevalent din na anyo ng neoliberal policy na nagkakait ng lupa sa magsasaka, yung tinatawag na agribusiness venture arrangement o yung AVA. So sa AVA, kunwari naipamahagi yung lupa sa Agrarian Reform Program, no? Anong pangalan? Chichi? Sorry. Trisha. Sorry. So, si Trisha ay beneficiary. Isa siyang ARB, Agrarian Reform Beneficiary. Nabigyan siya ng lupa. Ngayon, kailangan ni Trisha linangin yung lupa. Kailangan niya ng binhi, seeds, para magtanim ng gusto niya. Kailangan niya ng gamit. Kailangan niya ng fertilizer. More often than not, wala siya nun. Bilang mahirap maralitang magsasaka. May lalapit na korporasyon. Sabihin niya, yung lupa mo, imbis na magtanim ka ng palay, for which wala kang resources, Trisha, wala kang resources. Imbis na problemahin mo yung pagtatanim ng palay, na hindi ka sure kung may bibili ng palay mo, magtanim ka na lang ng saging. Bibilin ko sa'yo, regularly, every week. Ako na bahala sa lupa mo. Bigyan kita ng ng 200 para sa 200 kahon, piso kada kahon. Kunwari lang yun. Although hindi nalalayo doon yung actual figure. Piso kada kahon. Basta magtanim ka ng saging. Tapos si Trisha, dahil yun siguradong kita yun, yung palay hindi niya sigurado, papayag siya sa sa AVA. So yun yung pinaka insidious na anyo ng neoliberal policy. Majority ng plantations natin ngayon sa Pilipinas, ganun siya. Yung lupa ni Trisha, tapos yung lupa, ano pangalan mo? Ha? Sis? Ha? Sis talaga? Okay. So yung lupa ni Trisha, saka lupa ni Sis, kung magkalapit lang, isasama ko na yan sa plantasyon ko bilang Del Monte. Tapos yung mga magkakalapit na na lupa ng Agrarian Reform Beneficiaries, pagsasama-samahin ko, huwag na kayo magtanim ng trip nyo, ako na lang, babayaran ko kayo ng 100, papalit-palit yun rin. Bayaran ko kayo 100 para sa 100 kahon ng saging. Ganon. Ngayon, pag merong mas magandang offer kay Sis para sa saging niya, may isang trader, hindi na niya pwede ibenta yan kasi may kontrata na siya sa akin sa Del Monte. Kahit alokin siya ng lokal na trader, na daling ko na lang yan sa palengke, bayaran kita ng 200 para sa isang kahon. Hindi na pwede yun, breach of contract na yun. Tali na siya sa 100 na pinayagan niya dahil at the time na nilapitan siya ng korporasyon, walang-wala siya. More often than not, hindi lang yun economic concern, na kailangan ko ng pera, shit. More often than not, meron pang kasamang military yung Del Monte na, ayan, syempre, may banta ng baril, may banta ng dahas, papayag ka na lang.
So yun yung agribusiness venture agreements. So in short, no, ito yung mga isyung mahalaga sa agri-worker, pagpapataas ng sahod. So sa kasalukuyan, kaisa yung UMA sa panawagan ng iba pang labor groups gaya ng Kilosang Mayo 1 na magkaroon ng 150 wage relief. Believe it or not, napakaliit niyan. Napakaliit niyan. Wage relief, ibig sabihin, dagdag, pantawid gutom lang, no? Hindi nga eh. Konting dagdag lang sa kasalukuyang sahod, ano man yung sahod din nyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga kakampi tayo dyan sa Kongreso at sa Senado, mga taong hindi natin normally isipin bilang progresibo. Pero at the very least, no, 150, ano ba naman yun? So gumugulong yan ngayon sa Kongreso at sa Senado. Sa minimum, pagdating sa wage increase, ang gusto natin, hindi lang 750 national minimum wage. No? At the very least, 750 wage increase pa lang yun mula sa kasalukuyang sahod. So, odds are, hindi yan makakamit sa Metro Manila kung saan 610 yung sahod. No? Pag dinagdagan mo pa ng 750 yan, lampas na yan sa family living wage. Pero dun sa mga ibang rehiyon na kalahati lang ng sahod sa Metro Manila, malaking bagay yung 750. Pero in the end, ang gusto talaga natin ng UMA kasama ng iba pang labor movements ay isang national minimum wage na walang discrimination sa sahod, lahat. At the very least, 1,100 sana, national minimum wage. So yun, no? So 2 birds na yun. Karapatang mag-union, yan ay enshrined sa ating Constitution, freedom of association. Karapatan yan, hindi lang union bilang manggagawa, no? Mga asosasyon ng magsasaka, maski kayo, mga estudyante, malaya kayong magbuo ng sarili-sarili ninyong organisasyon at nasa konstitusyon natin yan at kinikilala yan ng batas ng iba't ibang bansa. No? Prinsipyo yan internationally. Nananawagan din tayo ng ayuda para sa magsasaka, no? Financial aid. Mula nung pandemic, ang daming naantalang kabuhayan sa agrikultura to the point na ang daming ang daming mga sakahang na-convert kasi hindi masustain ng mga magsasaka. Ang daming iluhan mills na nagsara. Baka umugong sa mga circles ninyo yung ilang balita na may isang sugar mill sa Batangas na nagsara at nananawagan yung mga magsasaka na i-take over na siya ng gobyerno kasi hanggat hindi siya umaandar, hindi kumikita yung industriya ng asukal doon and consequently yung mga magsasaka. No? So ayuda, financial aid para makapag-tuloy sila ng kabuhayan nila. Then itigil na yung conversion ng lupa, whether for high-value crops o conversion to other non-agricultural uses. Tsaka tigilan na yung imports, lalo na kung kaya naman nating i-produce dito, no? yung ani na yon, yung bigas. I'm sure natalakay na sa inyo to ng ibang nagsalita na dito. Pero yung bigas, kayang-kaya natin siya i-produce. Hindi natin kailangan mag-import. Ayan. So yan yung background. Pero yung bulk naman kasi talaga background eh. Nga, pag nagko-compose nga ako, kinuwento ko naman sa inyo, ang kino-compose ko lang yung procedure. The rest of the world just comes in. Gagawa ka lang ng paraan para ma-accommodate yon. So, in certain respects, mayorya ng inilalabas namin sa UMA, halimbawa ito, mga imahen lang to na kasama ng press releases. Maglalabas kami ng reactions o positions tungkol sa isang ongoing issue. Halimbawa, I'm sure naramdaman niyo yung strike, yung welga ng ng piston, no? Welga ng jeepney operators at drivers na pinamunuan ng piston. Nakiisa yung UMA dyan kasi panalo lahat dyan sa welga na yan, no? Pag nakinabang yung jeepney drivers, makikinabang din yung agri-workers. Tapos kinukumpara namin lagi yung iskema ng pag-corporatize ng jeepney system.
sa pag-corporatize ng agriculture. At yung plantasyon, di ba, na pag-usapan natin kanina, ang may control niyan, korporasyon. Pag nilapitan ko si Trisha para sa isang agribusiness venture arrangement o AVA, ibig sabihin, ako na bilang korporasyon yung kokontrol niya. Ganon din sa jeep. Mga korporasyon na, kasi korporasyon lang yung may afford ng prangkisa na hinihingi ng gobyerno di ba? Tsaka gusto nila nagko-co-op yung jeepney operators. Hindi masama yung co-op pero yung problema kasi pinapabuo yung co-op para ma-afford yung prangkisa tsaka yung imported jeepneys. Tapos hindi yun kaya ng maliliit na operator. So i-corporatize yung buong sistema. So same logic, no? Ine-expose ng UMA yung logic ng corporatization sa iba't ibang industries. Ito inilabas nung usapan na nagmamahal yung pagkain. Basic commodities, no? Basic food staples gaya ng bigas, asukal, pinoproduce natin, minsan ini-export pa natin, pero ini-import natin. Tapos kahit ini-import natin, pataas ng pataas yung presyo nila. So, gusto naming i-explain sa UMA na bahagi ng dahilan kung bakit nagmamahal yung pagkain, dahil pakonti ng pakonti yung food staples na pinoproduce natin. Not because we can't, but because policy is making it illegal. No, pag yung palayan mo pumasok na sa isang kontrata para magluwal lang ng saging, ng Cavendish, illegal ka na magtanim ng palay. Kakasuhan ka ng Del Monte o ng Dole o ng Lapanday. No? Yan. So, ito yung textual production na sobrang daming ginagawa ng peasant movement o ng Kilusang Magbubukid. May mga organisasyon sa Kilusang Magbubukid sa isang araw lang, 3-4 na press releases, no? Kami sa UMA, 2-3 sa isang linggo. Masaya na, no? Naka-quota na kami. I mean, hindi totoong quota yan, pero masaya na kami doon. Ito ay isang comic siya talaga. Comic siya na inilabas namin bilang paggunita sa 50th anniversary ng Declaration of Martial Law. Isa sa mga highlights, pangit gamitin yung salitang highlights, isa sa mga insidente na tumatak talaga sa alaala ng diktadura ay yung Escalante Massacre. 1985, 1 year bago mapatalsik si Marcos. Kasama yan dun sa mga events na nagpagalit talaga, nagpasidhi sa galit ng mamamayan ng sapat para dumagsa sa lansangan. Isa dyan yung Escalante Massacre. Sa Negros mismo, sa Escalante, ganun din, welgang bayan din yung panawagan ng mga agri-workers mostly sa mga tubuhan. Parang paulit-ulit lang yung kwento, ganun lang din yung Luisita Massacre. Nung nag-alsa nang magprotesta lang yung agri-workers, tinapatan sila ng dahas, ng estado, ng state force. In particular, special sa amin yung tubo at dugo. Kasi ito ay comics naman siya, no? Familiar naman tayo lahat sa form ng comics, more or less, sa kinagawian natin. Pero lahat dito ay hango sa reports, actual journalistic reports. Yung ibang nasa word balloons pa nga dito ay verbatim, may actual quotes from interviewees, witness accounts. Galing sa isang report ni Inday Espina Varona, currently editor ng regional reports ng Rappler, no? Tumungo siya sa Escalante noong 1985, visited the fields, saw the actual bodies, smelled the actual stenches. Tapos from that report, we cobbled together a comic script that was good for 10 pages. We got 10 comics artists to
to help out 1 page per artist. They worked together to create 10 pages of comics. Pero ang laki kasi nung Escalante Massacre, ang laki ng martial law, 50th anniversary. So we wanted to try something monumental, quote-unquote, in scale. So sinikap namin gawing wall-bound yung comics na yun. No? So there are more comics murals. Yung 10 pages na yun, across 2 walls o kaya surrounding a perimeter. Ganun yung sinubukan sa kanya. At the time, share ko na lang din as a discussion about distribution. Nahirapan kaming stage to kasi in particular yung final panel was a reminder na minsan tayong ginipit ng mga Marcos at napatalsik natin sila. So kung umabot ulit sa ganon, kaya nating magpatalsik ulit. Maski mga institutions na known for progressive viewpoints, for their anti-fascist stance, napapaatras sila kasi bago pa lang yung Marcos regime, alam nila yung potential threat sa institutions nila. So, yung mga initially pumayag, humihingi na, pwede ba nating alisin yung last page? Parang, hindi kasama yan kasama yan dun sa diskusyon. So, without the last page, wag na lang nating ilabas. Kasi, reminder siya supposedly na may nagawa tayo noon, magagawa natin ulit to. So, hindi natuloy doon. May mga simbahan na nang una nag-express ng interest. Pero yun, yung final panel, no, decisive para sa kanila. Ayaw na nila kasi matutroll sila o kung ano man. Ayan. In particular, yung isang establishment ay state-funded na anti-fascist, anti-dictatorship establishment. Gusto talaga nila. Pero yung buhay ng institution, umaasa talaga sa state funding. So pag binangga nila ng ganong kaharapan yung commander-in-chief mo, delikado sa funding nila. So yan yung tubo at dugo, no? Dugo. Sayang wala na. May print copies din kami nito. Pero as much as we can kasi, ang ginagawa namin, gumagawa kami ng ilang kopya ibenta para sa mga zine fair. Pero ano lang yon, pang-sustain lang yon ang production ng tarps. And at the same time, nagdo-double kasi sila bilang pamphlet. So pinapamigay talaga namin sa mga magsasaka yung yung. So ito yung dummy niya. Kung gusto niya makita, pass it around. Hindi siya kalahating bond paper syempre para madali fold, staple, distribute. Pero kung ano yung kinikita dun sa konting benta, pinang-re-reproduce lang siya para ma-distribute ulit. So, meron siyang ganyan. Once pa lang, oo. Ito ay dyan lang sa Sagul, sa Maginawa. Siya yung pumayag no? Pumayag siya, oo. Yan. Oo. Nandun siya for a little over a week. Yun. Tapos, intended din siya, may ilang Filipino activist organization sa ibang bansa. Nanghingi sila ng files. Kasi, kesa nga naman ilipad pa yung tarp sa kanila, pwede rin nilang i-reproduce doon. Tapos sila yung maglalabas. So, hindi ko alam ano yung progress, pero tinatranslate nila yung trabaho sa dapat sa Berlin kasi may sizable activist community doon, tapos malakas yung anti-fascist sentiment. Yun. Ayan. Eto naman, kasabay inilabas yung isa pang comics ng Puma.
So, ganun din usually yung comics talaga, ano siya, ipoproduce namin for sale, pero bulk of it really for distribution as pamphlet sa mga magsasaka. Kasabay nung isa pang comics na yon, inilabas itong Luisita. I understand na silip na rin ninyo. No? Want to pass it around. Yung Luisita ay huling aklat ng mga tula that we know of. Maraming sorpresa kasi tong writer na to, si Kirima Lorena Tariman. Dati siyang volunteer ng UMA. Tapos napakayaman ng mga sulatin niya, no. Yung mga tula niya mukhang hanggang ngayon may mga na-unearth pa. Kasi ang dami niyang sinulat using different pseudonyms. Tapos minsan magsusulat pa siya katambal ng asawa niya, si Erickson Acosta. Ibang pseudonym na naman. So hanggang ngayon hindi namin alam, unti-unti pang na-uncover ano-ano yung pseudonyms niya para mahanap namin yung iba-iba pa niyang tula. Pero yung huling collection na isinulat niya sa ilalim ng birth name niya, hindi na pala kasi nag-asawa siya. Bilang Kirima Lorena Tariman. Ito na yon, Luisita. Under production na yan nung sadly, no, nung pinatay siya. Pero hindi siya dati siyang volunteer ng UMA. Nakita niya first hand kung gaano kahirap yung buhay ng magsasaka na nagigit ng karapatan sa lupa. Nakita din niya kung gaano ka uneven yung balance of forces, no? Isipin niyo, daan-daan na nga kayong magsasaka, libo-libo na nga kayong magsasakang nagwewelga. Pero haharapan lang kayo ng ilang police sundalo, tas literal, no, armado yung estado pag nanupil ng unarmed civilian activists. So nagdesisyon si Kirima, hindi talaga kaya ng civilian response yung estado. Ang kailangan para magsulong ng mga pagbabago ay armado din. Kailangan armado din. So nang namatay si Kirima, isa siyang pulang mandirigma. NPA siya. Hindi kami NPA sa UMA, pero doon siya nagmula, doon siya namulat, doon niya nakita first hand gaano kahirap, no? yung buhay ng magsasaka. Yung pagpatay kay Kirima, tinatawag pa rin namin pagpatay kasi violation ng international humanitarian law. Yung pagpatay sa kanya, no, maski naman sa gera may mga batas, may mga polisiya, saka alituntunin na sinusunod, no, nag-bleed to death siya. Nakita yon sa forensics na nag-bleed to death siya. Kung ikaw ay isang kaaway na armado at nakita mong sugatan at hindi na kaya lumaban nung combatant sa harap mo, meron kang obligation na dalhin siya sa hospital. Hindi, hinayaan nila siyang mamatay doon. Yun. Makikita natin sa larawan si Jess Aznar, no? Isang naging kaibigan ni Kirima noong nagbababad si Kirima sa Hacienda Luisita. Si Jess Aznar, kung familiar kayo, isang photographer, photojournalist primarily. Tas nasa aklat yung ilang mga larawan niya. Smart chili. Sorry, gusto ko lang din ipakilala, no? Si Kabuch. Nakakalimutan ko lagi yung totoong pangalan ni Kabuch. Hindi yan NPA name or anything. Yung Kabuch ay nickname niya. Si Kabuch ay dating spokesperson ng UMA. Ngayon siya ay General Secretary ng UMA. So narito siya, ay pinapakilala yung aklat. Anak ni Kirima, tsaka ng asawa niya si Erickson, si Eman. Bahagi ng national staff ng UMA, si Mara Peralta, isang composer at singer. Yeah. So yan yung Luisita. Strange case yung
Luisita, no? Kasi mga tula siya ni Kirima. Hindi siya, at least yung format na yan, hindi siya dinisenyo para ipamahagi ng libre sa peasant communities. Makikita natin minsan may production na by design for distribution for free. Pero meron ding parang nananawagan ng isang institutional na atensyon. Minsan din kasi yung mga aktivista, galing man sila sa uring Petiburgis na pinanggalingan ni Kirima o galing sa uring magsasaka, uring manggagawa, nakakatulong sa laban nila yung ganong atensyon na parang mali, no? Minsan mali, parang hindi mo papatayin dahil makata, pero kung hindi siya makata, okay lang patayin, hindi rin naman. Pero parang ipinapakita yung pagka-well-rounded nung isang tao. Hindi ito statistic, no? Buhay siya. Si Kirima ay isang taong maraming pinagdaanan, maraming sinubukan, mapaglikha. Tao siya. So, tinatampok ng ganitong mga akda na ito historically yung kino-consider na cultural production, no? Poetry book. Wow. So, yung mga usually hindi tumitingin sa laban ng magsasaka, titingnan nila yung mga mambabasang kebs naman sa pinagdadaanan ng maralita, mga guro, mga intellectual na walang pakialam sa pinagdadaanan ng magsasaka. Dahil isinatula yung isang bagay, nahahatak natin yung atensyon nila. Tapos baka naman magbukas ito ng isang daan, no? Para sa kanila, para maunawaan yung pinagdadaanan ng isang sektor. So yan yung isang nagagawa ng aklat gaya ng Luisita. Jerry, we have 15 minutes. If only continue lang from 12. Oh, ano na to? Last few slides. Sorry, ang haba na ba? Shit, sorry. Binawasan ko na nga ito eh. Joke. Pasensya na. Ito yung isang comics na pinag-uusapan natin kanina, no, na kasabay nilabas ng Luisita. Yung Tuloy ang Laban. Galing din to sa reports. Gano'n naman usually yung paggawa natin ng ng mga polyeto, hango talaga sa actual accounts. First 4 pages, ano ba nangyari nung Hacienda Luisita Massacre, no? Si Noynoy Aquino halimbawa ay nasa kongreso na niyan, under Macapagal Arroyo yung pamahalaan, siya yung presidente. Parang these days, hindi natin iisiping magkakampi ang mga yan, no? Aquino siya, Macapagal Arroyo. At some point, actually, isa sa mga turning point tong massacre na to sa Hacienda Luisita. Mag-alyado pa sila dyan. So, kailangan ng rest back ng mga Aquino. Ito namang national government, padala siya ng state forces para depensahan yung hacienda nila. Yan. Pero sa mga ganitong pagkakataon, malagim na pangyayari yung massacre, no? Pero dahil sinecirculate natin yung mga polyetong ganito sa mismong mga magsasaka, ayaw din nating malugmok sila na ba't pa ako lalaban? Tayo na dadahasin lang pala ako. Kailangan din natin ipakita na hindi hopeless yung lahat, no? Nagpatuloy naman yung laban sa Hacienda Luisita. In fact, after this, yumabong yung mga organisasyon nila at sinikap natin ipakita yan dun sa comics, no, kung paano sila bumangon. So tuloy yung laban, ilang mga mukha ng mga pinapanagot para sa mga taon ng inhustisya. Tapos isa pang comics polyeto na binebenta ng UMA, pero gaya nung nabanggit kanina, no, modelo lang yung pagbebenta para ma-sustain yung pag-distribute nito. Ngayon, dahil nagkunwari naman tayong magsasaka kayo kanina, natin i-distribute sa inyo itong polyeto. Kung sana sapat yun. Salamat. O wala, meron na ba kayo yan? Wala pa.
Yan, so nakapag-reprint kami ng ilan na ipapamahagi. So, kinupitan ko yun para... So, isipin nyo lang kung meron kayo niyan, may isang magsasakang hindi nagbabasa ngayon ng comics dahil nasa joke lang. May marami-rami pa yan. Talaga. Pero maganda din yung naging proseso ni na Adam dito. Baka mamaya sa Q&A magandang detalye nila. Pero marami kasing butas dito sa Sagay Massacre, no? Yung pinagbatayan nito. Ang mga pinatay sa Sagay ay agri-workers din, members ng National Federation of Sugar Workers sa Negros, isang affiliate din ng UMA. Marami pang butas dun sa mga kwento, pero pwede nating pagtahi-tahiin, pwede tayong logically lang, no? Pwede tayong mag-fill in the blanks. Tapos maganda yung naging proseso ni na Adam dito at ng mga ka-collaborate niyang comics artists kasi meron talaga dyan, maganda yung description nila na documentary siya base talaga sa existing facts tsaka narratives na encoded na, pero meron ding dramatization, no? May konting pag-fictionalize para punan yung gaps na yon. Siyempre yung ibang dialogue dyan, fabricated na. Pero hindi rin sila completely fabricated lang. Galing din yan sa pagkakakilala sa kanila ng mga tao na naitala sa mga records na available. Tapos group effort din siya. Kaya iba-iba din yung, iba't ibang bahagi, iba't iba din yung itsura ng narrative. Ayan. So yan yung tungkol sa Sagay Massacre. Then, finally, ito napaka-special na libro para sa amin, sa UMA. Isa rin sa mga matagal tinrabaho ni Kirima Lorena Tariman. Baka pwedeng pass around na lang din, in case hindi nyo pa nakikita. Isa siyang manual for organic farming. Parang, ano lang, no? Ganun lang, paano bang magtanim? Ganito yung sample niyang laman. Paano gumawa ng fermented plant juice? As in, proseso siya ng paggawa ng organic fertilizer. Pero itong fertilizer na to ay itong recipe na to ay recipe na perfect sa loob mismo ng Hacienda Luisita base sa experiences ng mga magsasaka, trial and error. Tas maraming recipes na ganyan for different kinds of fertilizers, pesticides na nasa libro. Pero gaya nga nung napag-usapan kanina, mahalaga yung context. Nagawa lang nila tong recipes na to kasi ipinaglaban nila yung karapatan nilang magtanim sa paraan na gusto nila sa isang tubuhan na traditionally ang nasusunod ay yung landlord. So sa isang normal na tubuhan, ano yan? Chemical pesticides, chemical fertilizers. Pero dahil nakaka-apekto yun sa kalusugan nila, kinailangan nilang magbuo ng mga organisasyon na magdedepensa sa karapatan nilang kontrolin kung paano nila gustong magtanim. Ayan. So bahagi ng libro ay yung kasaysayan ng Hacienda Luisita, paano to nabuo sa ilalim ng mga kolonyal na puwersa, paano nalipat yung control dito papunta sa, supposedly wala na tayo sa ilalim ng kolonyalismo, pero buo pa rin yung Hacienda Luisita, paano nalipat yung pagmamay-ari nun, tsaka ano yung mga umusbong na pakikibaka para baklasin yung hacienda na yun. At syempre, ano ba yung mga organisasyong instrumental sa pagbawi ng control na yon sa lupa sa Hacienda Luisita? No? So, hindi naman yan mga organisasyong labas eh. Usually yan yung akusasyon, di ba? Pag may nag-o-organisang magsasaka, may pumasok dyan na tagalabas na nakialam. Yung mismo mga magsasaka, gusto nila ng mas mabuting buhay. Sila nag-uusap ano ang kailangan nilang gawin. So, doon nag-uumpisa yung pagbubuo ng kanilang mga organisasyon. Tapos, kinukwento rin dyan sa libro na yan, no? Bungkalan. Yan yung tipo ng libro na hindi na, syempre, na ipapamahagi sa mga magsasaka individually. Bagaman, sinikap din ng UMA na magbigay ng isang ganyan sa kada organisasyon, no? Kasi, alam na yan sa Hacienda Luisita,
Pero kung nalaman ng iba pang mga komunidad ng magsasaka na pwede rin nilang gawin yan, lakas nun. So, ang ginagawa, yung learnings nila sa Hacienda Luisita, dinadala natin sa iba't iba pang organisasyong magsasaka para sila din makapag-organic farming. Hindi na nakataya yung kalusugan nila, pero magawa din nila yung iba pang measures para mabuo yung kakayahan nila. Ayan. So bilang huling example ng ginagawa namin sa UMA, parang fringe na to, no? Not exactly publishing. Pero sa magaganap na BLTX, yung isang naka-partner, familiar naman kayo sa BLTX, no? I'm sure. Oh. Dun sa may isang mesa doon, pangalan Dangadang Radio. Naka-collaborate namin sila. Sila ay nag-archive ng experimental at progressive music sa Asia. Dangadang Radio. Nakatrabaho namin sila for this particular effort. Ang tawag namin Resist, Redistribute, Remix. This coming BLTX, maglalabas sila ng zine. I think, if I'm not mistaken, it's a pay-as-you-can kind of zine. That makes it easy for people to download some tracks that we made sa UMA to, no, in partnership with another peasant advocates organization, yung sama-samang artista para sa kilusang agraryo. Kumuha kami ng ilang classic protest songs, in particular protest songs to talk about the peasant movement. Tapos pinaremix namin sa ilang musicians, no. So through that zine, may ilang paliwanag sa kasaysayan ng proyekto, tapos ilang QR codes para lang ma-download yung tracks. Pero siguro playan ko na lang kayo ng isa. Sana narinig na ninyo yung Bulok na Estado na protest song. Ni-remix, well, di lang remix, no? Basically, in-adapt na ni na Eggboy. Familiar pa ba kayo kay Eggboy? O masyado na kayong bagets? Sorry. Hindi naman matanda si Eggboy, ah. Ayun. Familiar kayo kay Teenage Granny? Ourselves the Elves. Siya yung vocalist nun. Meron siyang electronic project. Siya si Teenage Granny. Siya si Tomas ay isang horn instrument na nasa ilang punk bands din. So, dinig kaya? May ano ba to? Try natin. 2 minutes. Last na yan. Yun. Itong Resist, Redistribute, Remix, yung tracks talaga, libre lang siya mada-download. Kung trip nyo hanapin online, pwede yung i-download. Pero again, isa siya dun sa mga efforts na
on one hand, syempre, may enjoy din ng mga magsasaka. Pero dinesign din siya hindi lang para sa mga magsasaka, no? Panghatak ng suporta at interes sa kanilang laban, no? So, hopefully may mga tao na hindi, syempre, magsasaka na may interes bakit, ano ba tong mga pinagsasabi nila, saan galing tong mga kantang ni-remix nila, at nag-create sana to ng isang daan para matuklasan nila na may ganito palang laban na nangyayari sa bansa nila. Yun. So, yan po ang ilan sa mga anyo ng produksyon na ginagawa sa UMA. No? Maraming salamat. Salamat, Jello. Klase ko rin yung sa classroom na to sa next class, pero asynchronous kami. So, kung kaya na, yung mga may klase, okay lang, you can step out. Pero if we can still have a short Q&A and those who need to go can step out quietly, kahit 15 minutes lang, no? So, kung may mga tanong, Sorry, okay lang. oo naman. Sorry, ang haba. So, we'll extend mga 15, ano? Kung may mga tanong, okay, ano yun? May mga tanong ba kayo after? Yes, dito. Paano niyo po yung kasi created din yung financially walang access sa education. So, yung mga production na ganito, tulad ng ito, mga literary production. Paano niyo yung parang sinusolusyonan, parang tinutuloy parang problema sa literacy ng mga Mahirap naman nun. Pero, hindi. Totoong problema yon. Maraming komunidad na hindi rin naman talamak yung illiteracy, no? Tinitake advantage din nila yung anumang available na public education. Pero more often than not, sariling sikap yan. Magandang halimbawa yung, hindi to nangyayari sa lahat, pero magandang halimbawa yung Lupang Ramos, na alam ko na-discuss ninyo yung Lupang Ramos, no? Very conscious sila sa paggawa ng effort para matulungan yung isa't isa magbasa, siya magsulat. So may mga programa sila for literacy na sila mismo naglalaan talaga ng oras, no? Halos parang formal education na nga para lang matuto ang isa't isa, no? Malaking bahagi ng activist work ay educational work. Syempre majority non-political education, ano bang kalagayan ng bansa, pero syempre may mga mas malalak, may mga sagabal para makapag-engage sa political education yung mga ganyan, yung na may hirapan magbasa kung kayang magbasa, no? So dinadaan din yun sa peasant organizations, may efforts talaga para matuto rin magbasa at magsulat. Tapos kung kinakailangan magtaguyod ng mga eskwelahan, no, sa Mindanao, napakagandang halimbawa ng Lumad Schools. As in, basic education, wala grade school, wala kinder nga itataguyod. So, mga aktivista sa hanay ng mga katutubo at mga pisante ang pagtataguyod ng Lumad Schools. So, sa abot ng makakaya, gagawin. Pero kung ang kaya pa lang ay hanapan ng paraan para makapunta sa isang public school facility yung kabataang magsasaka, o minsan nga hindi kabataan, hahanapan ng paraan. Pero conscious yung mga organizations sila. Yes, Tisha. Kasi di ba usually ang ginagawa ng story yung narrative na itong mga creative products na to ay yung mga propaganda. So, paano yung ginalabanan yun? Yung ginagawa na pagbabaligtad? Lahat nung ginagawa natin para i-propagate yung kalagayan ng magsasaka, ginagawa din ng study yun. Ginagawa nila, kumukuha din sila ng artists, writers, tas mas malaki pa yung makinarya nila, no? Isa lang talaga yung meron yung mga magsasaka para ipalaganap yung
sitwasyon nila. At yung nag-iisang meron sila ay katotohanan. May limits din talaga yung yung pagpapalaganap ng kasinungalingan. Ganun. Kailangan natin tandaan din na yung peasant movement, yung kilosang magbubukid, at anumang kilosan, no, para siya gumana, kailangan back up siya ng majority. Tapos, mahahatak mo lang yung majority kapag nakikita nila, pag na-verify nila na ito yung kondisyon. Verifiable ko sa sarili kong karanasan na ito yung sinasabi ng polyeto na to, yung sinasabi ng comics na to, yung sinasabi ng kanta na to. Ito yung pinagdadaanan ko. Kaya walang produksyon yung mga organisasyong pesante na hindi din galing sa karanasan ng mismong mga magsasaka. May isang linya kaming ginagamit para siyang guiding principle, no? Mula sa masa tungo sa masa. I'm sure na naririnig niyo yun. Parang napaka-basic, pero habang tumatagal, habang lumalalim yung pakikisangkot, makikita ninyo na doon at doon bumabalik. Hindi yung nagsusulat ng propaganda, maski yung progressive at totoong propaganda, dumumi na yung salitang propaganda, no? Na nagsimula nga yung sina Rizal bilang propaganda movement, di ba? Para maipalaganap yung katotohanang pinagdadaanan ng mga kababayan niya. Kailangan kinakalap natin yung karanasan ng mayorya, ng masa, ng anak pawis. Sa mga pagkakataong sila mismo na pwedeng mag-articulate nun, gagawa tayo ng mga paraan para sila mismo yung mag-articulate nun, no? Pero laging karanasan nila yung ilalabas. Tapos, ibabalik natin sa kanila din para malaman ng nasa Lupang Ramos ano yung pinagdadaanan ng mga nasa Bukidnon, para malaman ng mga nasa Isabela ano yung pinagdadaanan ng mga nasa Himamaylan sa Negros. Kasi malalapit yung pinagdadaanan nila eh. Tapos pag nakita nila na pareho yung ipinaglalaban sa isang lugar, pwede silang magtulungan at magkaisa. Ang mahalaga sa kilusan ay bilang. Kasi hindi natin to maipapanalo kung wala sa atin yung bilang. Yung masa nga, pinasa kanila yung bilang. Sila nga yung nasa ilalim ng tatsulok. Sila yung pinakamarami. Kaya pag nakita nila na magkakatahi yung ipinaglalaban nila, kaya talagang manalo. Yun. So, parang on one hand, parang idealistic. Pero actually, practical lang din siya. May papanalo lang natin to kung marami tayo. Pero makakapagparami lang tayo kung totoo yung sinasabi natin sa isa't isa. Yun. So, ang drama, katotohanan lang. The truth will set us free. Other questions? Okay, so po kayo parang sama-sama pagsusulat o workshop sa UMA, hindi ko alam sina Kirima nun. Sa hindi. Alam kong ginagawa nila yon. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makakatsikahan si Kirima kung ano yung ginagawa nila. Unfortunately sa UMA, medyo nabugbog kami ng martial law sa Mindanao. Iba't ibang polisiya. So marami sa mga union na affiliate namin, hindi na namin nakakaugnay, lalo na sa Mindanao. No? So walang recent efforts gawin yan. Pero nagagawa yan. Kami sa national office. Yung national office ng UMA nandito lang din sa Quezon City. Di naman kami mga magsasaka, no? Pero sinisikap din namin i-observe yung collective writing. Walang press release halimbawa na lumalabas na hindi nakita ng national office, ng buong staff. May magpapaabot ng puna, ng paano pa ba pwede itong simplihan, masyadong komplikado, o may factual error, hindi yan nangyari nung ganitong taon. May ganong scrutiny sa lahat ng inilalabas ng isang peasant organization. Yun. Siyempre may konting kalayaan din para naman interesting, pero kailangan vetted yung info, yung political line, kailangan yun, tumutulong, hindi
ano lang, hindi nagpapakita. Si Shara ng Ruba nung nagsalita siya yung it was really pa-promise yung comics workshop na nasa Zoom yung mga bata. Medyo ang komplikado actually yung tech nun. Pero nagawa naman kasi mga bata nag-go lang sila yun. So gumawa rin sila ng comics na parang sabayang pag-lihat. Yung pinagin ni Jen, gusto ko lang i-mark kasi last week we had a completely different worldview and context ng book as commodity with Olivia. So talagang what will set if you think of your work as a product na commodity and then yung pagbalanse nun with of course there are other motivations for you to create hindi nakita mo yung mo as embodied in aesthetics mo, the qualities mo, the techniques mo. Pero nandun din yung editorial, diba? Yung tas paano timpla-timpla yun. Binagit lang din kasi ni Gia yung self-publishing, ano ba yan? Vetted ba yan? Di ba Nico yung sabi mo rin na yung sa inyo yung na-workshop ko, naglabas ng scene. Yung binagit lang ni Jenna ng I know workshop, marami ng baggage dyan na pag-problema. But we can just think of it as yun yung pag in putting something out in the world, yung participation din to ensure it can be what it needs to be with multiple sets of eyes looking at it. No? Na hindi necessarily yung alam natin ng workshop kasi marami rin different images. Kumbaga, even a process like that is not property of like mainstream publishing. Kasi na lang yung gumagawa ng ganun kind of process. It's just, of course, it comes with its own problematic hierarchies, but it's not, therefore, there's only one way to go about that process. Now, I just thought to market because Jello talked about yung importance din nung bago lumabas the line is clear, the language is clear, the facts are verified, and that's in different contexts of publishing, those things continue to be present. Pero, sorry, dagdagan ko lang din. Maganda kasi talaga yung idea ng collective writing. Literally, pwede kasi talagang collective yung writing. Kahit naman sa kasaysayan ng modernism, sa literature, sa Pilipinas, o sa labas, sinikap talaga yung iba't ibang anyo ng authorship, tsaka iba't ibang anyo ng composition. Tapos may mga akda talaga na maraming nagsulat. Nangyayari yan at hinihikayat natin yan sa mga social movements, no? Kung saan marami talagang stakeholders. But at the same time, may mga teksto na literal isa lang yung nagsulat. Dumadaan siya sa scrutiny ng isang grupo. Pero kailangan din tandaan kasi nung nagsusulat na hindi na lang siya nagsusulat para sa sarili niya. Tapos yung stakes nung sulat niya, ang balik nun hindi lang sa kanya, ang balik nun ay para sa isang organisasyon. So nagsasalita siya para sa isang grupo. At ang ina-articulate niya ay aspirations, struggles ng isang buong sektor. So tinatrato din namin, nasa framework lagi ng collective writing kahit may isang taya. Kung yung taya ngayon. Pero collective writing yan kasi political line yan na pinanday over time ng iba't ibang stakeholders. Yung analysis yan na ginawa ng iba't ibang stakeholders, again, polished over time. So, even when only one person is writing it, collective writing it. Questions? Kasi last week po kasama ko yung sa akin, yung marami sa Tapos. Nagsiguro kami ng writing workshop. Hirapan talaga kami kasi yung mga isda na lang nagpapal sa trabaho, parang yung mga magkaan ng oras. Tapos yung pang-access din sa technology ay parang hirap din ipawal natin yung
parang sana namin like, siguro hindi rin namin nagagap yung material na condition ng place na like, yung access na rin din sa resources. Pero like, gusto rin kasi namin siya like, bumalik ko tapos do it right. So parang, so siguro yung mga parang principles parang basic. Yun sa mga gawin sa ganun sa mga kasali. Yun sa mga kasali workshops. Oo. Ano ba? Praning ako lagi sa workshop mode. Natatakot ako minsan na may mga pinahahalagahan ako na hindi pala mahalaga. Ganun. Lalo na sa sitwasyon nila. Minsan nga parang cool, tara, tula tayo. Tapos nga hindi pala sila interesado doon. Parang, oo. So, magandang magbahagi sa kanila ng mga tula na interesante para sa'yo, na posibleng interesante sa kanila dahil sa kung ano yung pinapaksa nito. Kung may insight kang alam tungkol din sa tula na interesante sa'yo sa paraan ng paano siya kinompose formally, ganun kasi dialectical lagi yung relationship natin sa kahit kanino o sa isang komunidad. May nakukuha sila sa atin, pero may nakukuha tayo sa kanila. Laging reciprocal yun. Baka nga interestingly, baka ikaw yung tumigil tumula pag pag nakahalabilo sila. Hindi, or parang ang daming forms of writing ng interesting compositionally, formally. Parang maraming press release na mas interesting sa akin ngayon dahil yung composition niya, ang dami palang pinagdaanan. Tapos yung pinagmula ng point niya, nanggaling minana pa sa isang grupo na never ko na-meet, pero pinanday nila yon. Tapos binibit-bit ko. Tapos parang interesting nan sa akin. Tapos press release siya. Tapos ba't parang mas maganda to kaysa sa tula? Ganun. So, parang na-destabilize niya sa akin in a way, ano ba talaga yung panitikan, ano yung mga pamantayan ng panitikan. Panitikan lang ba siya dahil nagsa-circulate siya within a certain coterie o dahil dumaan siya sa ilang institusyon. Maganda din balikan yung author function ni Foucault. Nag-discuss kayo nung in a different class. Pero magandang, hindi kasi yung ideas ng authorship, sino ba nagsulat nito, para saan ba kailangan tukuyin sino nagsulat nito. Tapos, as an aside, ang kabuhayan ko ay advertising. Pucha, nagsusulat ako ng kung ano-ano, hindi naman akin yun. Ang lalabas na may-ari nun, Villarica Pawn Shop, gano'n. Pero ako nagsulat nun. Pero never kikilalanin na ako yung nagsulat doon. So parang, wala akong kinalaman dyan. Pero ako yung may kinalaman doon. Ayoko ma-identify bilang ako yung nagsulat noon. Hindi dahil sa tingin ko badly crafted. Sometimes it is badly crafted. Pero hindi ito yung gusto ko sabihin. Sinasabi ko lang to para sa isang korporasyon dahil kabuhayan ko to. Tapos yung iba kong sinasabi, complete opposite nung sinasabi ko pag binabayaran ako bilang cog in the machine. So, magandang balikan yung author function. Sino yung author nun, nung ad na yun? May mga papel ina-identify, ito yung copywriter, ito yung art director, ito yung director. Pero sila ba yung authors nun? Yung may-ari, yung korporasyon. Pero sinulat namin to. Pero hindi ko siya sinulat siya ng ad agency ko. Ganun. So parang lahat ng sinusulat ko, pag-aari ng ad agency. Pero pag binili na ng korporasyon, sa korporasyon yun. So, tricky yung authorship. Tricky siya, pero masaya siyang pag-isipan. Tapos mas masaya siyang pag-isipan kapag makabuluhan yung context rather than sa Jollibee ba to o sa ad agency.
mas masarap pag-isipan yung itong text ba na to nakakapag-ambag sa pagsulong natin bilang lipunan. Medyo from time to time, from the speakers, kasi panay zinsters from FU to Magpies, to Napona. Kasi may mode din yung hindi nagaling yung pangalan. So parang yung even just thinking of, ano ba yung halaga na nakakabit yung pangalan naman sa ginagawa ko? Of course, our last conversation was with Nico, where you really try to invest your name in cultural capital. Kasi you're trying to navigate the industry. 13 na yung talaga? Sa mediums, yung medium kung saan ano yung mensahe kasi napansin ko ang daming example ng comics pagdating sa hindi lang sa pero pagdating sa workers and farmers rights, maraming nag-use ng code ng comics. Tapos aminin ko na yun yung like parang mas na-engage ako personally. So parang nagkakaroon po ba ng ng preference kung ano yung kung paano sabihin itong mga kwento sa maraming examples na napakita kanina, mga narratives. Tapos pero gumagamit pa rin yung ibang tula ng prose. Ano lang talaga, walang espasyo na iiwan natin sa kaaway. Pag yung mga landlord, yung mga korporasyon, laki ng makinarya nila, kaya nila gumawa ng comics, ng kanta, ng ads, ng mga libro, kung ano-ano talaga. Kaya lahat ng espasyong papasukin natin. Minsan nga, mas gusto mong itula, pero pag kailangan mo i-break down yung issue, tula ba talaga yung pinaka-angkop na form? Minsan gusto mong mang-agitate kasi inaapi na kayo tungkol sa isang particular na issue. Kailangan mong parang gets naman intellectually nung organisasyon ng magsasaka yung pinagdadaanan nila. Pero kailangan lang din ng konting tulak para sumidhi yung galit nila at kumilos. So, polyeto ba talaga yung pinakatamang anyo? O oras lang mag-compose ng kanta? Pero maski yun, parang, ba't nung sinabi kong damdamin, ba't kailangan kanta? Pero pag kailangan mag-gets mo yung impormasyon, kailangan polyeto. Hindi rin, pwede mo rin kasing balibalik na rin yun. So, laging hanapin lang kung ano yung angkop. Tapos yung angkop, dinedetermine din siya ng kakayahan. Kung may mga taong magaling magguhit pero hirap magsulat, pero merong magsusulat, kung yun yung meron, yun yung gawin. Walang pag ganito, kailangan ganito. Hindi siya ganun eh. Sa mga pagkakataong mukhang may ganun, wala naman kayong resources. Okay sana kung meron tayong theater, so wala namang, wala eh. Walang tao, walang espasyo. Kung ano talaga yung meron. Tapos, kung may long view na okay ma-explore ito gagawa ng paraan. Pero walang kaya din siya exciting, walang off limits. Kasi alam yung tama yung sinusulong niya eh. So, bakit hindi ako mag-i-explore ng iba't ibang forms para gawin to? Pero ang saya ng comics. I think dahil na pagko-combine din niya yung iba't ibang kakayahan. May mga magaling magtago ng impormasyon, magkalap ng impormasyon, may magaling magsulat, may magaling mag-visualize, may magaling maglahad ng impormasyon visually. So maraming nagtatagpo sa isang medium na I think attractive siya hindi lang bilang mambabasa. Attractive siya bilang maker. Kasi makakasalamuha ko si ganito. Tapos may explore ko yung ganito kong kakayahan. Alright. I think we
sigaw na yung mga klase, no? So, Sorry. Huling ano lang, para kay Jero, salamat. Salamat din. Salamat sa ating lahat, no? Thanks for being here and going overtime. I know this class has this bad habit of going overtime. Sorry. Anyway, wala ako sa tayo, yun na talaga yung nangyari sa akin. Ayun lang, so I'll see you next week and thank you all. Have a good rest of the day. Take care. Ang haba, sorry.